Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Mga daw sa Martes, Hulyo 1 na kita tuwig 2025. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baklay, kagkaroon sa aton ng mga headlines. Secretary Amina Pangandaman nagpasumpa kay Iloilo Governor Defensor Jr. kag Vice Governor Dibok. Ang iban pa nga lokal nga opisyales sa Iloilo. Uswag Ilonggo Party List magabulig agod pa sa Nyugo na serbisyo medikal sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa Antique. Mga opisyalis sa probinsya sa Antique nagsumpa man sa katungdanan. PRO6 Chief General Ligan kag ICPO Director Kim Ligada nag-courtesy call kay Mayor Raisa Trenyas Chu. OCD6 ginpangunahan ang DRRM Training and Management Course sa mga katapos ang media kag mga communication students. Duha ka adlaw nga WV BizConnex 2025 buksan sa DTI sa Western Visayas. Ginadusa nga saka sa plitihan sa pampubliko nga salakyan pending gyapon sa LTFRB suno sa Western Visayas Transport Cooperative. Department of Education Western Visayas nagiwat sang tree planting kag launching sang Eco Champions Program. Western Visayas may pinakamadamo nga registran sa bugos ng Pilipinas sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsumpa si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa atubang ni Department of Budget Management Secretary Amina Pangandaman para sa ikatatlong kagulihing nga termino bilang gobernador sa probinsya sang Iloilo. Nagserbe si Defensor sa Iloilo umpisa sa tuig 2019 kag siya ika-27 nga gobernador sa probinsya. Magapadayon na niya serbisyo publiko nga hayag kag maayo nga panghimanwa sa idalom sang iya development mantra nga More Progress Iloilo. Gintumod sang gobernador ang iyang mga himuon sa iya ulihing nga termino pareho sang seguridad sa pagkaon, programa sa agrikultura kag pagmintinar sang kauswagan sang probinsya kag madamo pa. Kaupod ang iya vice-gobernador nga si Natalie Lian Dibuki. Sa pagsumpa sang gobernador ginupdan siya sang iya tiayon nga si Michelle kag iya bata nga si Lorenzo Arturo. Yara man ang iya amay nga si Anay Governor Arthur Defensor Sr., Iloy nga si Cosette Defensor, iya utod nga si 3rd District Representative Lawrence Defensor kag mga paryente. Nagsumpa man ang mga representante sa nanuway-tuway nga distrito sa probinsya nga sanday 1st District Congresswoman Janet Garin, 2nd District Congresswoman Cathy Gureseta, Congressman Lawrence Defensor sa 3rd District kag 4th District Congressman Virginel Biron, kaupod ang sangguniang panlalawigan members sa sanday Rica Jane Garin, Joan Herminanda, sang Premier Distrito, John Mundihar kag Rolito Kahilig sa 2ndo Distrito, Jason Gonzales kag Mark Palabricas ang 3rd Distrito, Rolando Distura kag Dominic Paul Oso
sang 4 distrito kag Sanday ni Lito Tupas kag Rolex Suplico naman sang 5 distrito. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagabulig si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sa paghatag pundo para maimprova pa ang serbisyo medikal sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa Antique. Sa ginhiwat nga off-taking sa probinsya sang Antique, ginpabutyag sang opisyal ang iyak handaan na suportahan ang kinahanglanon sa hospital sa Antique. Pila sa mga proyekto nga ginalantaw nga sa mamalidha mao makumpleto sa mga equipment o kon machine sa ospital, bulong kag pagdugang sang doctors kag nurses para mahatag ang maayo nga serbisyo medikal sa mga pumuluyo. Magluwas sa pag-upgrade sa medical services sa hospital, magabulig man ang Uswag Ilonggo sa pagpatahom kag pag-upgrade sa Binirayan Stadium kag EBJ Freedom Park sa San Jose, Antique. Naibaluan nga nagsumpa si Congressman Ang sa probinsya sang Antique kag ang nag-administer amo mismo si Senator Loren Ligarda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsumpa man sa katungdanan ng mga opisyales sa probinsya sang Antique kahapon Hunyo 30. Magapangalagad sa ikaduha nga termino si Lone District Representative Antique Congressman Antonio A.A. Ligarda Jr. Nagsumpa man sa katungdanan si Governor Paulo Everardo Javier. Ang mga nagdalaog nga alkalde, vice-alkalde kag provincial board members sa probinsya nagsumpa man sa katungdanan. Kalakip sa mga nagsumpa sa katungdanan si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Dinapit sa kahiwatan si Senator Loren Ligarda nga nag-administer sang off-taking kag keynote speaker. Sa pagsumpa sa mga opisyales, ginpanginbulahan sila ni Senator Ligarda. Naginpanugyanan sini ang mga nagsulumpa na maghimo sang insakto nga desisyon para sa kaayuhan sa mga Antikenyo. Nagapati si Ligarda ang isa ka epektibo nga leader, malinalagon sa kung ano kadamo nga pumuluyo ang iya nabuligan pinaagi sa mga pinuslanon nga proyekto kag programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, PRO6 Chief General Ligan kag ICPO Director Ligada nag-courtesy call kay Mayor Raisa Treñez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita. Nag-courtesy call kay Iloilo City Mayor Raisa Treñez Chu, Sanday PRO6 Chief Brigadier General Josefino Ligan, kaupod kay ICPO Director Kim Ligada. Sa pagpungko sa bagong alkalde, nagbisita ang duha ka opisyal ako di-discuss sa mga programa sa pagpasangkad ng seguridad, labi na ang 5-minute response kag 911 hotline sa PNP. In pakigbahay ni Ligan kay Mayor Treñez, ang madilagon na pagpatigayon sang simulation sa diin nangin madasig ang response ng ICPO sa sulod sang 2 ka minuto sa pagresponde. Ginpasalik naman ni Mayor Raisa ang bugos sining pagsuporta sa PNP, labi na sa ICPO. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Office of the Civil Defense 6 ginpangunahan Disaster Risk Reduction Management Training and Management Course sa mga katapos ang media kag mga communication students. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Dari ang balita. Ginpaidalom sa training ang pila kakatapos ang media kag mga communication students sa giniwat nga DRRM training ginpangunahan sa Office of the Civil Defense 6 bilang partners ang OCD sa pagpalapnag sang balita may kangtanan sa nagkalain-lain nga disaster. Ginpahangop ang mga tumalambong sang Disaster Risk Reduction and Management Course. Nangin resource person sa aktibidad mga personnel sang OCD, Pag-asa, Mines and Geosciences Bureau nga nagbulig pa ibalos ang ilang monitoring at pagtumon sa mga hazards nga dapat handaan kasubong sa volcanic eruptions, linog, bagyo, landslide, pagbaha, kag madamo pa. Ginpahayag naman ni OCD6 Director Raul Hernandez, tinutuyo gid sang OCD6 nga mapalabot ang gusto nga mga impormasyon sa pumuluyo kung monitoring sang disaster ang paghahambalan. Dugang man sinita ko ang papel sang media bilang instrumento sa madasig nga pag-disseminate sang impormasyon na gud mapataas ang awareness sang pumuluyo sa mga emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magahiwan ng Department of Trade and Industry Western Visayas kag Economic Development Committee sang Regional Development Council sang duha ka adlaw nga Western Visayas Business Conference and Expo 2025. Ang aktibidad hiwaton subong adlaw Hulyo 1 kag 2 sa Tabuas. Ang nagatuyo nga pasanyugon ng mga oportunidad para sa mga micro, small and medium enterprise sa rehiyon kag Negros Occidental. Ini ang pakigbahinan sa mga key players gikan sa sektor sa gobyerno, industriya, kag negosyo para sa strategic discussion, capacity building sessions kag networking. Mangin focus ang pagtilipon ang interagency efforts para pasanyugon ng MSME, partikular ang business financing, digital transformation kag mga strategiya agon magsangkad pa ang ila merkado. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Magapungko bilang bagong spokesperson sa Police Regional Office 6 si Police Major Lylin Sensil. Epektibo kahapon nga adlaw nagpungko ini Hunyo 30. Gintalusahan ni Major Sensil si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis na nagalagad sang masobra isa ka tuig kag 3 ka bulan bilang tagpamaba sang Campo Delgado. Sa pagalagad ni Lieutenant Colonel Solis bilang spokesperson, matalunsay nga napahayag sa PRO6 sa mga impormasyon, programa kag proyekto sang kapulisan sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Sa pagbiya ni Solis, iga-assign siya sa Iloilo Provincial Police Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ikonfirma ni Western Visayas Transport Cooperative President Raimundo Boyet Parcon na nakaabot na ang fuel subsidy na ginatag sang gobyerno para sa mga jeepney drivers. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo paagi sa Iloilo Morning Program kay Parcon, iya ginpahayag nga sang bulan sang Hunyo nagabot ang fuel subsidy kabayan sang ayuda sa mga driver kasunod sang pagsaka sang presyo sang gatong. Ginabanta yar sa 5,500 pesos ang subsidy nga ginhatag sa mga driver dugang pa ni Parcon. Hindi pareho sang una nga ginapaagi pa sa pasada card ang ayuda kag ang operator ang nagabaton sa karon. Suno kay Parcon ini ang direkta nga ginahatag sa kooperatiba kag ginadiretso sa mga driver ang bugos nga kantidad bangod sang ginapatuman nga modernization program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin pa na pending sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Central Office ang ginaduso nga saka sa pletihan sa dipasahero nga jeep. Sa interview sa Iloilo Morning Program kay WVTC President Raimundo Parcon, ginpahayag siniyara sa 2 pesos ang ginapangayo sa mga operator santo sa ginsumiter nga petisyon sang piston. Dugang pa ni Parcon, sa naligad nga simana sang gulpi nga nagsaka ang presyo sang gatong sa mga oil companies na naglabot sa halos 5 ka pisos kada litro. Bagay nga mabugat ang epekto sini sa transport co-op kag operators. Nagalaom sila nga gilayon nga aprobahan ng proposal apang depende ini sa evaluation sang LTFRB. Sa nagdigad nga Huwebes Hunyo 26 sang nakigsapol ang pila ka transport co-op kaupod sa LTFRB Region 6 ako istoryahan ang update sa ginaduso nga saka sa pletihan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Education of Western Visayas naghiwat sang tree planting at launching sang Eco Champions Program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita. Bilang kabayan sa pagsulog sa World Environment Month kag pagpasanyog sa environmental education kag climate change action, naghiwal sa tree planting activity kag launching sang Eco Champions Program ang Department of Education Western Visayas sang Hunyo 30. Giniwat ang aktibidad sa Chuchuteg Ana Rose Foundation Integrated Farm School sa Barangay Lanit sa syudad sang Iloilo nga gintambungan sa mga estudyante sa Buluthuan, DepEd 6 personnel sa pagpanguna ni DepEd 6 Officer in Charge o kon OIC Regional Director Cristito Eco kag OIC Assistant Regional Director Dr. Miguel Mac Apusin. Tanan nga masobra sa 2,800 ka pampubliko nga buluthuan sa rehiyon ang ginalauman man nga magtanom sa kapinpulo ka seedlings. Lakip sa pwede itanom ang fruit-bearing trees, Philippine native species trees, o kung mangroves kung napilian sa buluthuan nga hiwaton ang tree planting sa coastal area. Samtang isa man sa bagong nga flagship initiative sa regional office ang ginlaunch. Gimpayag ni RD Eco nga ang Eco Champions Program nagatuyo nga panambuon ang kultura sa pag-atipan sa palibot sa basic education sector pinaagi sa pag-empower sa mga buluthuan nga pangunahan kag maging modelo sa mga sustainable practices nga naka-align sa mga national nga pulisa kag global goals. May ara ini sang 3 ka interrelated nga component, ang greening program, solid waste management kag disaster resilience. Dugang pa ni RD Eco nga maging paalagyan man ang programa sa pagpasanyog pa sa numeracy kag literacy sang estudyante nga i-incorporate ang pagbasa kapag isip sa mga aktibidad nga may kahilabdanan sa environment. Antes nagtakop ang kahiwatan isa ka pledge of commitment ang ginhimad sang mga tumalambong para sa pagsuporta sa Eco Champions Program kag may ceremonial turnover man sang seedlings sa Schools Division Offices sang Iloilo City, Guimaras kag Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas, pinakamadamo nga registrant sa bugos nga Pilipinas sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nakapanumbalik sa sininga balita si Marian Grace Ang Aranyata. Western Visayas ang may pinakamadamong ang numero sa registrant sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kon RSBSA sa bugos nga Pilipinas.
Gimpayag ni Reynald Dequeño, focal person sang RSBSA 6 sa usapang agrikultura sang Lunes, Hunyo 30, nga naglabot na sa masobra 1.4 milyon nga mangunguma, mangingisda, farm laborer kag agri-youth ang nakarehistro sa RSBSA sa reyon sa East. Sa masobra 1.4 milyon nga rehistrado, masobra sa 819,000 ang registered farmer, masobra sa 319,000 ang mangingisda, masobra sa 287,000 ang farm laborer, kag masobra sa 199,000 ang agri-youth. Pahayag pa ni Dequeño nga ang pagparehistro sa RSBSA ang wala sang bayad, kag dako ang bulig kung rehistrado ang agud makabenepisyo sa mga programa sa Department of Agriculture kag attached agencies ang mga registrants. Sa mga luyang magparehistro sa RSBSA, ilabi na sa mga bag-o nga mangumuma, magpalapit lang sa DA Municipal Agriculture's Office, kag magdala sang 2x2 picture kag valid government ID, mag-fill out sang forms nga nagapamangkot sang personal nga detalye kag farm details, kag magdala man sang proof of land ownership kung tag-iya sang lupa o kung proof of lease agreement. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presidential Lingkod Bayan Awardee kag senior citizen kag PWD focal person sa Iloilo Provincial Government kilala bilang outstanding woman community leader sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Ginkilala bilang tagdaog sa Search for the Outstanding Woman Community Leader in Iloilo o kung ang Ilongga Awards Year 10 sa JCI Iloilo Ilang-Ilang, ang Presidential Lingkod Bayan Awardee kag Persons with Disabilities kag Senior Citizen Focal Persons sang Iloilo Provincial Government. Sa pulo nga finalist, kiningadlan si Ann Rapunzel o Conrara Ganson bilang ang Ilongga Award Year 10 winner sa Domingo, Hunyo 29 sa giniwan nga awarding ceremony sa SM City, Iloilo. Sa speech ni Ganzon matapos nagbaton sa award, ginpahayag niya nga tuman ang iya kalipay sa pagkilala sang ilang hinimuan sa komunidad kag pahayag pa niya nga importante ang paghatag sang koneksyon ilabi na sa nagakinahanglan nga sektor. Nakuha man ni Ganzon ang Vigor Vicres Awards ang The Medical City Iloilo nga isa ka award nga nagakilala sa Talalopang doon nga mga kontribusyon sa isa ka Ilongga nga naghihimo sa mga buluhaton sa pag-advokasya para sa ikayong lawas ng kababainhan. Dinapit nga bisita sa kahiwatan si Congresswoman Julian Jamjam Baronda sa Iloilo City kag ahoy Mayor-elect Loida Espinosa. Ang Ilongga Awards gabayan sang All About Her program sa JCI Iloilo Ilang-Ilang nga nag-umpisa sang 2015 sa pagpanguna sa kanay presidente sang organisasyon na si Attorney Genevieve Antonano. Sa 2016, nagsugod ang search nga nagatuloy nga kilalahon ang kababainhan nga may dako nga inubrahan sa ilatag sa kakomunidad nga makabenepisyo ang mga pumuluyo ilabi na ang kapareho niya nga kababainhan. Antes din kilala ang AIA Year 10 winner, nagpainalon ang pulo ka finalist sa panel interview sa Mayo Chess sa Festive Walk Mall. Matapos nga natumod ang top 5, naghiwas ang on-site validation ang komitiba sang AIA. Samtang kilala naman nga first runner-up si Ningatuig si Seren Nagyoso sang Santa Barbara, second runner-up si Lucia Lamanero sang Mina, third runner-up si Cynthia Dario sang Dumangas, kag fourth runner-up si Antoinette Acopinpin sang Pasig City. Bangon niya ini na ang ikap na pulo nga tuig, ginhatagan man sang pagkilala ang mga nagdalaog halin sang 2016 tungod sang 2024 kung sa diin lakip diri ang acting station manager sang Radyo Pilipinas Iloilo nga si Elena Bing Pabiona nga nagdaog sang 2020. Yaraman sa kahiwatan sa Dayjoy Palmada nga nagdaog sang 2016, Gemma Moquete sang 2017, Susan Pacheco sang 2018, Vidan Alpo sang 2019, Cherry Dairo kag Dulcinea Basilio sang 2020, Percy Boro sang 2021, Rosemary Galvan sang 2022, Audrey Oriuriel Dayata sang 2023, kag Rosalia Hardinal sang 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagparehistro sa RSBSA, dako nga importansya sa paghatag interbensyon sa mga mangunguma kag mangingisda suno sa focal person sang RSBSA Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Detalye Pilipinas. sa balita. Dako nga importansya para sa mga mangunguma kag mangingisda ang pagparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kon RSBSA. Ini ang pahayag ni Reynald Dequeño, focal person sang RSBSA 6 sa usapang agrikultura sang Lunes, Hunyo 30. Gimpahayag ni Dequeño nga prerequisite ang pagparehistro sa RSBSA para makabaton ang mga mangunguma sang interbensyon halin sa Department of Agriculture kag mga attached agencies.
Ang RSBSA isa ka database kung sa diin ginarehistro ang mga mangunguma, mangingisda, farm laborers kag agri-youth. Nagaserbe ang system nga targeting mechanism para sa pagkilala sa mga benepisyaryo sa nagkalain-laing nga programa kag serbisyo sa gobyerno nga may kaangtanan sa agrikultura kag pagpangisda. Dugang pa ni Decanyo nga ang RSBSA nagaserbe man nga paalagyan para ma-improve ang efficiency kag effectiveness ng agricultural sector kag ma-improve ang service delivery sa mga rehistrado nga mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Eranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:21. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Agin nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa adlaw sa Martes, July 1, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa aton sining mga FB Live viewers nga gaupod sa aton siniya nga pagpangalagad. Kita karon sa Iloilo Morning Program. Kada aga, ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.